Magandang araw sa atin mga kainding. So mayroon tayong mga kainding. So ginagawa dito ay isang toroidal transformer. Galing ito sa amplifier mga kainding. So ito mga kainding ay binigay sa atin ng kaibigan nating technician, dahil ito dapat ay kakatayin niya. Kaya lang nung kiniskis niya ay nakita niya ay aluminum, kaya hindi na niya tinuloy. Binigay na lang sa akin. Tapos ngayon tinanggap ko naman at sayang din naman. So kahit ito'y alum yung kanyang secondary, malalaki naman yung kanyang pagka alum, malaki yung kanyang magnetic. So ito mga winding ay tama-tama ito mga winding. So ito gagawin ko na lang ng battery charger, dahil meron akong ganito dati ng battery, ng ginawang ganitong battery charger. Kaya lang ang problema ay hindi na sinuli sa akin, hiram na wala ng balikan. So yun ang naging problema mga winding. Ngayon nawala na ako ng magandang pang charge ng battery. So ito mga winding ay binawasan ko na ito. So dalawang 12 volts to mga winding ang ginawa natin dito. So itong isa ay, pero ito mga winding, so yung kanyang pagkaikot nito, yung kanyang rewind, sa kanya pa rin yan dati. So nagbawas lang ako dyan. So ito yung binawas natin dyan. So ito, so kita nyo naman pumuti, alum yan, puti. So nagbawas ako. So ito yung binawas natin. So yung dating siguro ang supply nito baka nasa 30 plus, kasi sa amplifier ito siguro mga 30 plus na. Hindi lang natin alam kasi kalas na itong wala na kasi yung sticker nito nung binigay sa akin. Tapos itong mga winding, itong kukunin ko lang dito mga winding sa gagawin nating battery charger ay itong dalawa lang, positive negative, 12 volts lang. So itong isa, so iko-condemn ko na lang muna to, pero pag ito nilagyan ko na ng box ng lagayan ay gagamitin ko ito para sa kanyang pan. Pag nilagyan ko siya ng pan na 12 volts, maganda pag may pan para yung init ng ating transformer ay hindi siya masyadong pwersado, para mabawasan yung kanyang init. Pero pag ganito hindi man gaano mag-iinit to, dahil ito ay alum itong kanyang secondary. So maganda to gawing pang kahit alum, magandang gawing battery charger pag ganito kalalaki na magnetic niya. So ito mga winding, so nito na yung wire nito. So ito yung sa 12 volts yung dalawa. So ngayon mga winding, so meron ako naka-ready dito. So bridge diode type ito mga winding. So ito yung gagawin nating pang rectifier niya, kasi itong AC pa ito, AC 12 volts AC. Ngayon pag nilagay natin dito yan dito sa gitna niya ay magdi-DC yan mga winding, i-rectify niya para maging DC, si AC itong gitna. Tapos itong may plus at saka negative, dito natin kukunin yung yung supply na papunta doon sa battery, itong plus tsaka minus. So palatandaan ito mga winding, itong ganitong bridge diode type, kita nyo itong may guhit, yung may bawas, yun yung sign ng positive nyan. Tapos itong letter S na nakasulat sa gitna, yan yung EC. So EC dito sa transformer na 12 volts, EC. Kahit magkabaliktaran ng kabit nyo dito sa gitna mga winding, so walang problema yan. Walang problema yan kahit magkabaliktaran kayo nang lagay dito sa kanyang pinaka input ng galing sa transformer. Tapos ito mga winding, so dual ito, kasi gagawin ko lang itong dual bridge diode, dahil ito ay 5 ampere lang ito, 5 ampere 600 volts. So ito mga winding ay dual. So nilagyan ko na ito ng silicone para mabilis mag-transfer yung kanyang init papunta sa heatsink. So ngayon ay so i-convert na natin to mga winding, itong dalawa. So lagyan natin to ng ito, nilagay ako dito magnetic. So yan yung ilagay natin. Kaya dinalawa ko ito mga winding. Magtaka kayo bakit dinalawa ko ito, para yung ating hindi agad masira pag isa lang, kasi mababang pirahe lang ito. Kaya nagdouble ako, parallel lang natin to para mas matibay siya. So ayan, tapos ang gagawin ko dito mga winding, so meron tayong capacitor. So ang gagawin ko dito ay mag-dual capacitor din ako dito. Dual capacitor ang gagawin ko dito mga winding, para matatag siya, mas matibay, high quality to mga winding. Ang gagawin natin ngayon ng battery charger na pang matagalan to mga winding. So ngayon mga winding, connection na natin doon, umpisahan na natin. So ilagay lang natin sa tripod yung ating cellphone. So ito mga winding, ilagyan muna natin ng lead. Lagyan muna natin ng mga tingga para mabilis kapitan. Maingay ng pusa ko. Pasensya na kayo mga winding, maingay yung alaga kong pusa. Gusto yatang lumabas. Pasensya nyo na yung aking pusa kasi maingay. Ayan. Tapos ito
So itong mga winding, itong kabilaan, itong positive, positive. Kung ano yung position dito, ganun din gawin natin. So lagyan natin dito. So hinang lang natin. Ayan. Lagyan natin ng tingga. Ay nako. So tingga, wala pa pala itong tingga. Para kapitan agad. So wait lang, kunin ko lang yung aking paste. Kunin ko lang yung paste ko. Ito yung paste natin. Tapos sausaw natin, tapos hinangin natin to para mabilis kapitan. Nalaglag pa. Pausok jeep. Sakit sa ilong yan. Wala po akong ano, asma. Yaray ko, init. Ay, init. Yan. Yun o, nadali. Nadali. Yan. Tapos lagay muna natin lahat. Para maganda ang dikit. Yan, lagyan muna lahat natin to. Yan. Yun. Yan. So ilagay muna natin lahat mga winding ha. So ito naman winding na ilagay na natin sa lahat sa kabila. So ngayon idikit na natin dito. Ayan. Para makapitan siya. Yan. Kailangan medyo i-ano natin, ipit natin siya dito para medyo idikit. Ay, okay. Medyo idikit para lumapit. Ay, nako. Ayan. Ayan. Yun, mapit na. So ngayon, ano naman mga winding? Itong capacitor, so okay na oh. So dual na ito. Yung capacitor ay ilagay natin dito. So ito yung ano mga winding, sign ng positive, positive sorry, yung negative, yung may guhit. Tapos itong walang guhit, yun yung positive. So dito sa may guhit, yun yung positive. So yan din natin ilalagay yan ng ganyan. Nakapurmang ganyan. So ito itatayo natin. So ilusot ko lang yan dito mga winding ah. Ayan. Ayan, lusot lang natin to. Ay, dito na sa kabila para maganda tingnan. Para hindi tumikit sa easy. Ayan. So, dinugtungan ko na lang kasi to ng ano, dinugtungan ko na lang ng ano to. Ng copper kasi itong ating kapasitor ay maiksi na. Ayan. Ito na lang. Tayo niya eh. Lupot natin para matibay. Yan. Ito na makita tuloy. Ayan. Ayan. So, ayan mga winding, nailagay na natin kapasitor. Thomas! Ayan. Okay na mga winding oh. So, ayan ang burma ng tayo natin ng ating ano, kapasitor.
siya. Ayan. So, pwede natin magdikitin. Ayan. Ayan. Tapos lalagyan natin ng ano yan, cable tie. Ayan. Ay, balik. Ayan, cable tie natin yan. Para maganda tingnan. Ayan. Ayun. Okay. Ayan. Diba? Silangat lang natin to konti para hindi masyadong malapit sa easy. Ayan. Okay. Okay na yan. So ayan mga winding. So ito yung easy natin. Tapos itong transformer na kanina. So ayan. So kahit baliktaran ito mga winding. Kahit baliktaran, walang problema yan. Ayan. So ito yung easy. Ito ang dalawa. Sa easy yan. Easy. Tapos buwasan lang natin to. Ayan. Suotan natin. Ayan. So inangin muna natin to. Ayan. Tapos dikit natin dito sa gitna. So ito yung easy source ng ating gitna mga kawinding. So ito, yung gitna na ito, dito natin yan i-tatap. Yan. Okay. Kumalas pa. Ayan. Tapos itong kabila. Easy. So dito natin i-tap yan. Ay. Ayan. Okay na mga winding. Ayan. So nalagay na natin. So ngayon mga winding, patapos natin ng easy, diba, napalagay natin ng easy source galing transformer dito sa gitna. So yung magiging DC naman natin mga winding, so dito tayo kukuha. So lalagyan natin ng wire yan papunta rito. Ayan. Susuotan ko lang ito ng tube. Ayan. So ito na mga winding, maghinangan na natin tong ano, yung positive negative ng papuntang battery. Lagyan na natin ng wire. So dito tayo. So ito mga winding, negative ito. Kulay black na nilagay ko. Ayan. Tapos itong may guhit, ito. Ayan yung positive, kulay dilaw natin. Kasi yung input natin na AC nandito eh. So dito naman tayo sa papuntang battery. Parang maging ano siya, DC. DC na ito mga winding. Yun. Okay. So, adikit na natin. Tapos ngayon, paano na natin ito mga winding? So, isaksak na natin. So, ayan. Iharap lang natin ang ganyan kasi ano natin ang ano yan. Titesterin natin. So, ayan.
Ayan. Tapos yung tester natin, i-ready natin. So, maglagay muna tayo ng AC. Sa AC muna tayo mga ka-winding, AC. Ayan. Sa AC muna tayo, ang susukatin natin dito mga ka-winding yung gitna. Itong pinakagitna niya. So, ngayon, plug in na natin yung kanyang transformer. So, double check tayo kung tama. So, okay naman. So, ayan mga ka-winding, saksak na natin. So, ayan mga ka-winding, nakasaksak na yung ating susukat tayo sa gitna kung meron bang AC. So, tingnan nyo natin tester. AC yan, nakasit sa AC. So, meron tayong nakuha 11 point. Ay, labo naman. 11. Ay. 11.76. Tapos dito sa DC naman tayo makuha yung DC. Sa out ng positive negative ng galing capacitor. So, yan, naka-DC tayo. So, ito. Balik na rin natin. So, ilan ang masukat natin? So, meron tayong nakuha 14 volts. Ayan, 14 volts. DC na yan mga ka-winding. 14 volts siya. So, tumaas siya dahil mayroon na tayong capacitor. So, ngayon mga ka-winding, so, bunutin muna natin ha. So, yan, pinunot ko na yan. So, yan mga ka-winding. Ito. So, ito kasi, itawag nito. So, okay na ito mga ka-winding. So, pwede na tayo mag-charge sa battery natin ng ganito. Pwede mo sa i-charge. Kaya lang, ang mangyari nito mga ka-winding ay babantayan mo yung battery kasi baka mag-overcharge. Pwede naman itong ganito, kaya lang bantayan mo pag nag-charge ka, pag ganito ang gamit mo pag battery charger. So, kung gusto mong iwanan mga ka-winding na kahit umalis ka, dapat lagyan natin ng automatic charging control battery protection. So, yan. So, meron ako dito niyan mga ka-winding. Ganito. So, yan. So, ito mga ka-winding ay matagal ko nang gamit ito. Ganitong battery automatic cut off charging control battery protection. So, ayan mga ka-winding. So, mura lang ito mga ka-winding. Mura lang ito yung ganito. So, ito yung relay niya. Yan. Tapos ngayon mga ka-winding, isi-set up natin ito. Tapos, ito yung kanyang heatsink dito sa pinaka yung diode niya dito. Ilagyan kasi ay yung aso. Yan, pag nabibili kayo mga ka-winding, hindi nakadikit to kasi nakahiwalay. Kayo na maglalagay nito yung nakadikit. So yan mga ka-winding, ang input nito, so ang input nito ito. Galing dito, itong positive negative, dito natin nilalagay yan. Tapos dito tayo maglalagay ng alligator clip, yung pang-ipit sa battery. So yan, ito yung papunta sa battery. So tama-tama mga ka-winding, nandito yung battery ko dahil lubat yun. Yun ay i-charge natin. So ito mga ka-winding ay isasalpak na natin. So dito yung input positive. So ilagay natin muna positive. Ayan, lagay natin dito 18. Ayan, maganda tong ganito mga ka-winding dahil ano to, kahit iwanan mo hindi mag-overcharge yung ating battery. Yung kagandahan nito, meron tong cut off. Kaya ito maganda tong ganito. Ngayon, pwede naman kayo gumamit ng ganito mga ka-winding. Ito halimbawa, ganito. Power adapter na AC adapter, yan 12 volts, 3 ampere. Pwede naman ito, kaya lang yung kung wala naman kayong transformer, pwede na itong ganitong power adapter na ganito, power supply na adapter. So, mas maganda kung makuha ninyo ay mga 5 ampere para mas malaki at matibay-tibay. Pag ganito kasi kaliit mga ka-winding ay medyo matagal mag-charge at saka minsan umiinit na yung ano nito, yung sa loob nito, yung kanyang mga electronic parts. Kasi maliit lang, tapos malaki yung gagamitin mong pang charge sa battery. Pero pwede ito ilagay mo ka-winding, pang maliliitan lang pwede, pang madalian kung wala kayong transformer na medyo matibay na malaki. Kung gusto nyo ng pang matagalan, so ganitong gagawin nyo lang. Pag mayroong mga pakuha lang kayo dyan sa mga tinatapon sa mga junk shop, ayan, meron yan. So kasi itong mga DIY ko mga ka-winding, ito ganito ay sa
mga galing sa mga scrap ko lang ito. So ito kasi matagal ko na tong binili. Matagal na ito, taon na ito sa akin. Hindi ko alam kung kailan ko ito binili kasi kasabay ito nung may ginawa kong ganito na Toridal din ang ginawa ko na pang battery charger. So hindi pa ako nagbabalik sa pagbablog nun. Meron yung nawala ko na yun. Hiniram yun sa akin. Hiniram na wala nang balikan pero hindi ko lang banggitin yung pangalan. So ito mga kawinding yung ating ano. So lagyan ko lang to ng alligator clip para may charge natin yung battery at kukunin natin yung battery. So kukunin ko muna mga kawinding yung alligator clip tsaka yung battery. So yan. Steady lang muna tayo dyan mga kawinding. Ito na mga kawinding na ano na natin na ilagay ko na yung alligator clip. So ngayon mga kawinding ay hindi pa nakasaksak yung ating transformer. Ngayon, ang ano kasi nito mga kawinding, hindi gagana ito pa hanggat wala yung battery. So ngayon, hindi pa nakasaksak yung transformer natin. Tapos ilagay natin yung alligator ng clip. Makikita natin kung ilang laman ang laman ng battery nito, yung ilang laman. Kasi ang pinaka-limit nito mga kawinding, yung kanyang battery, dapat ay 12.4 volts ang pinaka-maintaining niya. Dapat hindi siya masagad. Kasi pag nasagad yan, pwedeng masira yung ating battery. So ngayon mga kawinding ay lagyan natin yung ingay ng pusa ko. Sinsya na kayo mga kawinding. So ilagay natin yung clip, tapos yung alligator clip, tapos tingnan natin yung makikita natin yan. Tapos lagyan natin isa. So ayan o. So tingnan natin kung ilan yung ating battery. Kung ilan yung karga niya. So 8 na lang, masyadong mababa. So ngayon mga kawinding ay i-disconnect natin ng ano to. Ayan, ng pinaka 13 volts. Iangat natin ng 13 volts. Dapat pinaka lowest niya. Ayan, hintayin lang natin mawala. Yung pinaka display niya. Ayan, 13. Tapos i-reconnect natin siya ng yan, kahit mga 14 lang. Ayan, 14. Pag sinarge natin. Kaya pag na siya, gumana siya ng 14. Pag na siya na ng 14, hihinto na siya. So ngayon mga kawinding, sasaksak na natin yung yung transformer. So ayan, para may charge natin yan. Ayan. So 13, bago siya, di ba? Kung umabot na ng yan, 14 mga kawinding ay magka-cut off na yan, hinto. So tingnan natin kung sino nagkakarga. Lagay natin sa DC. Check natin yung battery. Check lang natin. Ayun, nagkakarga siya mga kawinding. Kita nyo ang tumatakbo. Ayan o, 65 66. Ibig sabihin mga kawinding, nagkakarga yan. Ayan. So ayan mga kawinding, hintayin lang natin full charge. Siguro mga 1 hour o isang oras. So ayan mga kawinding, so mas matibay itong ganitong mga kawinding sit up na meron kang ganitong auto cut off na charging control na battery protection. Kahit iwanan mo siya, usa siya cut off. Ngayon hindi siya ma-overcharge. Kahit naka-dire-diretso yung under yung ating transformer na yung transformer natin, so hindi masisira yung ating battery kasi meron tayong auto cut off. Yan. Kasi kung wala tayong ganitong mga kawinding, pwede naman, kaso lang babantayan. Kaya lang masisira yung battery. So maganda yung meron tayong ganitong monitoring na charging control. Okay na, okay yan. Matibay yan. So itong ganitong mga kawinding, matatag ito. Kasi yung ganito ay matagal ko na itong subok. So ayan, puro itong ginawa natin mga kawinding, puro mga scrap lang ito. Mga scrap. Galing sa mga amplifier lang yan, o hindi ko alam kung saan galing yan na board. Parang nakuha ko yata yan parang sa amplifier, yung bridge diode type. So naka dual yan, dual. So ayan mga kawinding, ay hintayin lang natin mapuno yan. So i-charge muna natin. So ayan mga kawinding, naka na tayo. So wala, matagal pa mga kawinding. So tingnan natin yung tester dito sa kanyang battery. Tingnan natin kung meron na ba siyang karga. Kasi ang karga lang niya kasi kanina mga kawinding, halos drain na drain siya. Kulang-kulang 9 volts.
Kulang-kulang 9 volts. Winding yung laman ng battery kanina. So, yun. So, tanggalin natin yung battery. Ayan, tingnan natin yung battery. Yung siya mayroong laman na. Yung siya may karga na. So, hindi na natin pabuti ng cut off. So, yan. Mayroon na siyang 13.1. So, yun mga inding. Pwede na to. Pwede na ito. So, yun mga koinding. Kung tawag nito yung mga koinding ay mga ganitong setup mga koinding. So, maganda ito. Kasi yung dati ko ganito. So, ito lalagyan ko ng box. Parang katulad ng ginawa ko dati. Tapos, itong kanyang gagamitin ko to sa pan. Sa pan ito. So, kabilang 12 volts. So, ayan mga koinding. Pag halimbawa, bunutin natin yung pinaka-power nito. Yung sa transformer. Mamamatay ito. Yung pumitik yung relay. Ngayon, pag sinaksak natin uli, hindi yan magdi-display. Walang display dito yan. Hindi mag-on yung relay natin. Hanggat wala yung battery. So, ayan. Saksak natin uli. So, ayan mga koinding. Nakasaksak. Ayan. So, ayan. Wala. Diba? Wala siya. Ngayon, ikabit natin yung battery. Saka lang iilaw yan mga koinding pag kinabit natin yung battery. So tingnan nyo ha. So unahin natin yung negative. Yan. Saka lang iilaw yan pag nilagay natin yung battery. Ganito ang ang design yung kanyang cut off. Ayun, bumukas yung relay, pumitik, di ba? So saka na iilaw yung kanyang yung ilaw na yan. So ayan mga koinding. So hanggang dito na lang ang ating video. Kung bago kayo sa aking channel, so please subscribe at pakita yung notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So ayan mga koinding, okay na okay itong ganitong ating auto cut off charging module battery protection. So ito yung ating AC to DC na may capacitor. So naka-dual ako mga koinding, naka-double bridge diode ako para hindi mag-init yung ating diode, kasi pag isa lang gagamitin ko so mag-iinit. So ito mga koinding, kaya dalawa yung capacitor ginamit ko dyan. So pwede rin namang isa lang gamitin nyo dyan. So gusto ko para mas matibay, matagal siya, yung ginalawa ko na, kasi sayang din naman yung isang capacitor kasi standby lang. So yun mga koinding, hanggang dito na lang at bye bye na po sa ating lahat at God bless all sa ating mga koinding. So ayan, so bye bye na.